Hinikayat ng DSWD ang mga lokal na pamahalaan na pigilan ang pangangaroling at pamamasko ng mga bata sa kalsada. Bukod sa peligroso, nagiging daan din daw ito sa pamamalimos. Balitang hatid ni Marisol Abduraman. Tuwing nalalapit ang panahon ng Kapaskuhan, karaniwan na ang ganitong tagpo. Mga batang kumakatok sa mga sasakyan kung hindi man sumasampa sa mga sasakyan para mamasko. Nariyan din ang mga nangangaroling sa kalsada at tila nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Ang mga ganitong tagpo ang ayaw na sanang mangyari ng Department of Social Welfare and Development. Kaya hiningi na nila ang tulong ng mga lokal na pamahalaan para pigilan ang pamamalimos at pangangaroling sa mga kalsada. Hindi ang kalye ang lugar ng mga bata. Kita, lalo ng mga bata, ang liliksi nilang tumalon, tumawid. Pero hindi natin alam na anything may happen to them at ayaw natin worst, no? Ang ayaw natin yung mangyari na ikamatay pa nila yung kanilang pagkarol sa kalye. Suportado ito ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Sa Quezon City halimbawa, agad daw i-rescue ang mga makikitang namamasko o nangangaroling sa kalsada. The streets is for pedestrian traffic, no? And not as a dwelling. Tuloy-tuloy din daw ang kanilang pag-rescue sa mga street dweller at mahigpit ang kanilang bilin sa mga barangay na sundin ito dahil kung hindi, maaaring masampahan ng kasong administratibo ang sinumang lalabag dito. Mahigpit din daw na pinagbabawal ang street caroling sa Maynila. They cannot do that in the middle of the street, okay? Sa bahay-bahay lang. Hindi ligtas na lugar ang kalsada, lalo na sa mga bata. Hindi biro ang panganib na maaaring mangyari sa pamamalimos rito o di kaya ay pagkakaroling. Kaya pakiusap ng DSWD at mga lokal na pamahalaan, huwag konsintihin ang ganitong mga gawain. Huwag silang magbigay para hindi sila mag-encourage. So if the children see na wala nang nagbibigay sa kalye, then they will refrain from going to the street. Huwag natin silang tangkilikin, no? Para hindi sila dumami. Marisol Abduraman, GMA News.